At dahil maulan ngayong araw, magluluto tayo ng gulay na mais at piniritong isda. Yan, siyempre una, gagadgadin natin itong ating 3 pirasong mais. Wala akong nakitang puting-puting mais, kaya yan na lang yung nabili ko. Dahil tag-ulan na nga, ayan, magugulay ng mais tayo para feel na feel natin talaga yung tag-ulan. Yes, after natin magadgad yan is lalagyan natin siya ng asin, then lalamasin natin, yes, para lumabas yung katas ng mais at maging malapot siya kapag maluluto na. Yes, yan, isang buong bawang yung aking ginayat dahil mas madaming bawang, mas masarap, mas malasa dito sa ating gulay na mais. Yes, pinino ko lang siya. And after that, yan, susunod ko naman itong ating 1 pirasong talong na ginayat ko lang siya ng maliliit para mas madami, and itong ating 4 na okra para mas malumapot itong ating gulay na mais. Syempre, kailangan din natin dyan ng sitaw. Yan, nagprito muna ako ng isda dito sa ating kawali. Yes. At hindi ko napansin, paubos na pala itong aming gasol. So, buti na lang talaga may dripper kami na multifunctional pressure cooker, rice cooker. Yes, mas mapapatali talaga kapag meron tayong dripper. So, yan, ginisa ko yung bawang. Then, after nun, isinunod ko naman itong sitaw. At pagkatapos kong igisang sitaw, sinunod ko naman sabawan siya. Medyo dinamihan ko yung sabaw para mas madaming mahihigop na sabaw ngayong tag-ulan, mga day. Yan, hinalo-halo ko lang siya, then tinakluban. At kapag kumulo na yung ating gulay, nilagyan ko siya ng isang nor, then sinunod ko na itong ating sitaw at okra para mapalambot siya kahit pa paano. Yes, ganyan lang siya, then halo-halo lang ulit, mga madam. Ang sarap nito, mga madam. Nakakamiss maging bata kasi lagi namin itong inuulan tuwing tag-ulan sa aming probinsya sa Batangas. Then kapag kumulo na, nilagay ko naman itong kaunting malunggay, dahon ng malunggay. At yan, okay na po itong ating gulay na mga inday. Kaya kayo magluto na kayo ng pananghalian. Thank you for watching.